Hi guys! Welcome back to our channel. Okay guys, bago ang lahat, binabati ko ng Happy New Year 2025. Para sa video pong ito, magtitimpla po tayo ng kulay emerald green na auto acrylic. Pambakal po at pangkahoy na gagamitin pang spray. Let's go! Timplahin na natin guys! Okay guys, may nag-order po sa atin 21 gallons na emerald green na auto acrylic. Ayan po yung sample ng gagayahin natin guys. 4 na kulay ang gagamitin ko rito. Yan yung talo green na kulay. Solid na green po pag sinabing talo green. Ayan, lagay na natin yan guys. Okay. Yung laman ng drum na yan, mga nasa 12 gallons lang halos eh. Kaya, mga 2 timplahan po ang gagawin natin. Ayan, sinunod ko na po yung yellow oxide na kulay. Ayan guys. Kung baga sa acrycolor, yan ang pinaka-rosiena. Sa acrylic, ang tawag po dyan ay yellow iron oxide. Parallax brand. Okay. Guys, 2 kulay nang nilagay natin. Sundan natin ng 1 litrong jet black na acrylic. Ayan. Tapos konting acrylic white. Okay guys, haluin muna natin kung para malaman kung may kulang pa sa timplada natin. Ayan guys, haluin lang mabuti hanggang sa lumabas ang tunay na kulay. Medyo green pa. Ayan guys. Pero halos malapit na po. Pupunin lang natin yan. Then okay, medyo green lang, yellow pa konti, yellow oxide pa yan. Lagyan na natin yan guys. Yan, buhos ulit ng 1 gallon na yellow iron oxide. Haluin na din mabuti. Baka mamaya masobrahan naman, yari tayo dyan. Ayan guys, yun, halos malapit na sa sample ng client natin. Maglalagay ulit tayo dyan ng green, yellow, black at white hanggang sa mampuno po yung 1 drum. Nakita na po natin kung ilan yung ratio ng mga nilagay natin, kaya matatansya na po natin yan kung anong lalabas na kulay. Ayan, nilagyan ko pa yung yellow iron oxide guys, kasi yun ang pinakamarami. Sumunod lang yung green, tapos konting black at pinakakonting white. Ganun lang pang ratio ng emerald green. Medyo nahinto ng konti, may biglang bumili guys, pasensya na. Ayan, itutuloy na natin, umalis na yung bumili. Ayan o, nilagyan na natin ng black kasi medyo light pa siya ng konti. Ayan, haluin ulit mabuti. Pag ganyan malapit na mapuno, kailangan unti-unti na lang ang paglalagay natin kasi mahirap nang masobrahan. Ayan o, halos the same na. Ayan guys, so parang kopya na natin guys ha, pero hindi pa puno kaya kailangan natin maglagay ulit.
tayo ng panibagong yellow iron oxide. Yan kasi mas marami, kailangan pa natin lagyan. Medyo mag-green pa ng bagya yung tinitimpla natin kaysa doon sa sample. Kaya maglalagay po ulit tayo ng yellow iron oxide. Yan. Haluin lang mabuti hanggang ilalim. Yan guys, malapit na natin makuha yung kulay. Ayan lang po guys, kasimple ang pagtitimpla. Dapat paunti-unti lang. Tapos titingnan natin kung ano yung kulang, yun ang ilalagay natin. Habang napupuno, lalong lumalapit ang kulay niyan. Ayan, pinatak ko na talaga sample para malaman natin kung ano pa talaga yung kulang na kulay. Tulad niyan, kulang pa sa green. Medyo naging nasobrahan ng konting yellow oxide Nalagay ulit tayo ng green at konting black. Ayan. Bubuksan na natin ang talo green. Ayan guys. Ayan. Kunti lang, mga kalahating galon na lang kailangan dyan. Mapupuno na ang isang drum na pintura. Nagalit ako ng 1 litrong black para makuha yung pagka-dark niya. Yan. Haluin din natin na mabuti yan. Medyo light ang bagya kaya nilagyan pa ng konting white. Yan, haluin lang mabuti. Ayan guys, parang yan na yan. Okay guys, mixing accomplished na naman po tayo. Ayan, isasalin ko lang yan, tapos magtitimpla ulit tayo ng panibago para makumpleto ang 21 gallons na order. Ayan guys, okay na po yung kulay. Emerald green. Maraming salamat po sa panonood. Sana natuto kayo kung paano timplahin ang kulay emerald green. Sa ulitin po, maraming salamat guys.